Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily word. At salamat po pala sa lahat po ng nanonood at napapadaan lamang sa ating mga ginagawang video. At nawa po magdala ito ng pagpapala sa iyo at sa iyong pamilya sa bawat isa po sa atin. No? Help us by like, comment, and share, and subscribe no? Sa channel natin sa YouTube and follow YouTube channel. Follow our page, Buhay Misyonaryo po. So, para po marami pa tayong taong maabot sa magitan ng salita po ng Diyos. At maraming mga taong nangangailangan po ng kaligtasan sa panahon po ngayon. So tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita ng Diyos at itutuloy pa rin natin ang ating series na The Book of Proverbs. Kasi talagang marami ritong lesson, no? Talagang gagawan po natin to ng book exposition sa mga bawat verses na makikita po natin sa Proverbs, pag-aaralan po natin. So ang ating teksto po ay mula po sa Kawikaan 1:7. Sabi doon, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang, ang aral at mga saway. So sabi naman po sa wikang Ingles, sa NIV translation, sabi niya, fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So today, let's talk about the beginning of wisdom and knowledge. So, yung verse na binasa po natin is foundational verse in the Bible or in the book of Proverbs. So, ito yung cornerstone, ito yung foundation dito sa book na ito. At si Solomon, no, gumawa siya ng statement patungkol sa knowledge against that prudence over the Lord. So, gumawa siya ng, binigyan siya ni Lord ng wisdom na yung knowledge ay dapat hindi mahigitan ng Lord. Diba? Parang ganon. Hindi mahigitan ng kaalaman natin kesa kay Lord. Kasi pag sometimes marami nang alam, no, minsan nakakalimutan na si Lord at naliligaw na rin at wala rin minsan wisdom. No? Kaya sinasabi sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So ano po yung mga matutunan po natin po mula po dito sa Book of Proverbs? So una-una po, Proverbs chapter 1 verse 7. So una-una po, the fear of the Lord. So ito yung theme o key theme ng book at ng buong scripture syempre. Hindi ito yung takot na beyond afraid of God's wrath, no? Parang natatakot ka lang, takot ka kasi ito yung judgment, hindi ganon. It's about reverence, awe, and honoring God as the creator and sovereign of all things. Ibig sabihin, you are respect God and na-amaze ka, no? At in-honor mo si Lord bilang paglikha ng buong mundong ito at may control ng bawat isa po sa atin. So, yung fear of the Lord ay magdadala po sa atin sa malalim na respeto na maglilid ito sa pagpapakumbaba sa Diyos at authority ng Diyos, kabanalan at katuwiran ng ating Panginoon. Diba? Hindi lang siya yung isang beses natin siyang gagawin, pero habang buhay tayo, habang buhay sa buhay natin, gagawin natin siya. So, lumalabas po, ang pagtakot sa Diyos ay hindi lang patungkol sa parang natatakot ka lang, di ba? Na dahil si God ay may wrath or may judgment, pero yung sinasabi ditong fear of the Lord, yung pamumuhay mo ng maayos. At hindi lang yung pamumuhay ng maayos, no, yung acknowledgement who God is. Sabihin, ina-acknowledge mo yung character ni Lord, yung kabanalan niya. God is a God of justice, and God is a God of holy, but God is a God of love, hope, no, and restoration. So, the fear of the Lord shape our character. No, umuhubog po ng character natin, ang attitude natin. At hindi lang attitude natin, yung fear of the Lord that shape our decision in life, no? At syempre, hindi lang decision of our life, pero yung worldview, mababago yung tingin mo. No, yung worldview mo patungkol sa buhay na, eto pala, mali pala itong ginagawa nila, hindi pala to tama. No? Ito pala yung pamantayan ng ating Panginoon. Ito pala yung sinasabi po ng Bible. Ito pala yung sabi ng Bible, hindi pala ito. No, mali pala itong ganitong habit, mali pala itong ganong karakter, mali pala itong ginagawa ko.
kasalanan na talaga to, matinding kasalanan to. Pero kapag meron kang takot sa Diyos, na inuhubog din yung character mo at yung mga decision po natin sa buhay and even worldview natin. Kasi iba-iba yan eh. Iba, pag pumunta ka sa ibang bansa, yung akala nilang tama pero kasalanan sa harapan ng Diyos. Parang ganon. Katulad din sa lugar po natin sa Pilipinas, ibang ganon. Akala natin tama na yung mga ginagawa natin pero yung pala hindi na pala maganda sa mata po ng ating Panginoon. Kaya fear of the Lord importante po. Humuhubog sa buhay natin at nagbabago po ng buhay natin. And fear of the Lord with love and obedience. Of course, ang may takot sa Diyos ay merong pag-ibig at pagsunod po sa ating Panginoon. Kasama sa fear of the Lord ang obedience mo sa ating Panginoon. Kasama talaga yung pagsunod. Hindi pwedeng hindi nating kasama ang pagsunod po sa ating Panginoon. So yung pagtakot sa Diyos, malalim po siya. It's about acknowledging the character of God, the attribute of God, that God is holy, God is faithful, God is justice, God is love, no? Buo, hindi siya caricature, tawag nga doon, hindi siya caricature, pero buo, no? Buo, yung buong pagka-Diyos ng ating Panginoon ay ina-acknowledge natin at meron tayong takot po sa Kanya. So, pangalawa, the beginning of knowledge, umpisa ng kaalaman. So, yung wisdom and knowledge po are not simply about acquiring fact o yung mga information. Kasi pag sinabing knowledge, information. Pag sinabing wisdom is appropriate application of what we know. Sabihin, wisdom and knowledge go hand in hand. Sabihin, lagi siyang magkasama yung wisdom at knowledge. Or intellectual, pag sinabing knowledge, di lang siya intellectual na yung talino lang, yung kaalaman lang, pero nakakalungkot nga dito sa mga tao na maraming alam, mahirap naman nila i-apply yung mga alam nila. It's just only theory in their minds. So, the Bible teach us that all wisdom flows from the relationship with God. Sabihin, yung Bible, tinuturuan pala tayo ng wisdom that flows from our relationship with God. So kapag meron ka palang wisdom, nagpo-flow din ito sa relationship mo kay God. Sabihin, may kinalaman din ito sa wisdom na nanggagaling mismo kay God. Di ba? Hindi lang sa mga nabasa nating libro. I hope, maganda rin yung nagbabasa tayo ng Bible, ng libro, mga books. No, ako nagbabasa din ako kahit paano, nagbibili din ako ng mga books. Pero iba pa rin yung wisdom na nanggagaling po sa salita po ng ating Panginoon. Iba pa rin yung wisdom na nanggagaling kay Lord. No, higit pa to sa mga matitinding libro at practical na libro, motivational na libro, no, na mababasa natin. Ito yung number one dapat yung source of truth, ito yung conduct natin, no, yung authority ng buhay natin, that is Bible. So, knowledge begin with recognizing that God is the creator, sustainer of all things. No, kapag yung knowledge, magsisimula yan, na alam mo na si God ang tagapaglikha at nagso-sustain, no? Nagso-sustain sa lahat sa buhay po natin. No, lalong-lalo na sa ministry natin, sa family natin, that sustain that all things. Even good health, even plans, yung mga plano natin, even dreams, that sustain your dreams, your plans, no, for the whole year. So, the beginning of knowledge. Importante po yung the beginning of knowledge. Kasi when we acknowledge His wisdom and submit His authority, our understanding begin to align with His truth. Yung alam natin, yung nalalaman po natin sa buhay, mag-a-align yan sa salita po ng Panginoon. Pag nag-submit tayo, na-acknowledge natin yung wisdom ni Lord, tandaan po natin na ang Diyos ang pinakamatalino. May maganda po siyang plano sa atin. Kung kala mo, matalino ka na, no? Wala pa yung alam natin. No, parang hindi nga makikita ni Lord yung alam natin. Sabi nga, ang wisdom of this world is foolishness in God's sight. No, baliwala yung kaalaman natin para sa Kanya yun. Parang wala lang yan. So, importante po itong wisdom at knowledge na ito. Bakit? Kung wala itong magagamit
or magamit natin pala sa mali. Hindi tama yung pag-intindi natin sa mga bagay-bagay at aspeto ng buhay natin. Pag ganito na lang, para madali natin maintindihan. No, kapag mali yung ano natin, paggamit natin ng knowledge at yung mamamali din yung pag-intindi natin sa mga bagay-bagay at sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Sabi nga natin, yung akala natin ngayong tama, mali na pala sa harapan ng Diyos. Ganun, di ba? So, yung true knowledge help us to discern between right and wrong. So, yung totoong knowledge, yung totoong kaalaman, nade-discern mo, nade-detect mo ngayon kung ano nga ba yung tama at mali. Ano yung tamang desisyon at ano yung maling desisyon, ano yung tamang buhay at ano yung maling buhay, kung sino yung tamang taong sasamahan mo at sino yung mga maling taong sasamahan mo. So, ganun pala yun. Nade-detect mo, nagkakaroon ka ngayon ng knowledge kahit sa problema. Kailangan mo ng kaalaman. Tapos, after the problem, detect the problem. No, ito na yun. No? At mangyari na ngayon, bibigyan ka ngayon ni Lord ng wisdom para po, no, para masolusyonan mo yung mga, tawag doon, immediate wisdom. So, masolusyonan mo yung problema. So, hindi lang madidiscern, pero i-guide din tayo sa mga tamang desisyon that honor God. No, yung decision mo, malamang, pwede mo niyang ma-honor si Lord sa tamang desisyon gagawin mo. Pangatlo, una, di ba, the fear of the Lord, di ba? Pangalawa, the beginning of knowledge. Pangatlo, fools despise wisdom and instruction. Diba sabi doon, yung mga baliwala sa kanila yung kaalaman at suway. Ayaw nila ng wisdom, ayaw din nila ng instruction. So ito yung itong kawikaan na to, madalas sinasabi ni Solomon, ang kabaliktaran ng matalino at mangmang, or contrast between wise with the fools. So tanong, ano ba yung fools o mga mangmang? Yung fool po is the one who disregard God's guidance, thinking they can find their own way or that wisdom is unnecessary. Sabihin, no, dinidisregard nila yung gabay ni God at iniisip nila ito yung tamang gawin, mahanap sila ng sarili nila ng daan at yung diskarte at iyon at yung wisdom na sinasabi ni God, no, sa salita niya, siya mismo ay unnecessary para sa mga taong mangmang. Ayaw nila. Di ba parang ngayon, no? Parang tayo. Minsan ayaw natin makinig ng salita ng Diyos. Na iniisip natin na wala naman akong mapupulot na aral dito. And pangalawa, nakita natin dito, fools depicted as someone who reject instruction and correction. Ibig sabihin, dinidespise o nire-reject niya. Nire-reject niya ngayon yung instruction at correction. At nagli-lead ito sa distraction at consequence. Yung fools, lagi niyang sinasabi, I reject the instruction. Ayoko sundin yan. Ayoko nang itatama ako. At itong mga bagay na ito, yung mga mangmang na to, nag-lead pala ito sa distraction at consequence. Ito yung consequence, may matinding consequence ang mangyayari kapag di ka sumunod sa wisdom ni Lord. This rejection of wisdom is not about intellectual ignorance. It's refusal to submit God's authority or wisdom of life. Di ba? It's refusal to submit God's authority and wisdom of life. So, hindi lang to about rejection ng wisdom ni God or intellectual ignorance. So, parang nire-reject mo na talaga yung mga salita po ng Panginoon o yung mga sinasabi sa ni Lord. Pero it's about ayaw mo talaga mag-submit. The bottom line is you are not submitting in God's authority and wisdom of life. So yung pool, yung mga mangmang, yung pride nila, maglilid ito sa naniniwala sila na they can live without God's guidance or they can live without God. Sa madaling salita, they can live without God. No, kaya ko naman buhay kahit wala namang yung salita na yan, salita ng Diyos na yan, o wala na yung God na yan, or wala na yung gabay ni God, sarili ko na lang, kaya ko naman, di ba? So, without God, we are nothing. Di ba? Without God,
no? Wala tayo pong magagawa kung hiwalay tayo sa ating Panginoon. So, ayun yung una, fear of the Lord. Pangalawa, the beginning of wisdom. Pangatlo, fools despise wisdom and instruction. Yung mga mangmang, they reject karunungan at mga instruction, mga paalala ni Lord, mga instruction ni Lord sa salita niya. So, paano natin ito may apply? Unang-una, seeking God's guidance, God's wisdom. Di ba, when we start each day by seeking God's wisdom and guidance, we set our lives on a firm foundation. No, pagka hinahanap natin yung wisdom ni Lord sa simula ng araw natin, ng buhay natin, no, siniset natin yung sarili natin sa tamang foundation ng buhay natin. Kasama rito yung pagpipray natin araw-araw, yung pagbabasa po natin ng Bible, mag-aaral natin ng salita ng Diyos, paghahanap natin sa presensya niya, and longing for the presence of God, at inaalaw mo yung wisdom ni Lord na humubog sa bawat desisyon, sa bawat karakter ng buhay po natin at ng buhay natin. Talagang sinisik mo yung wisdom ni God, no? Everyday sa magitan ng salita niya at pananalangin. So pangalawa, avoiding foolishness. We should examine our hearts and action to ensure we're not acting out of pride and self-reliance and stubbornness. So we should examine our heart, no? Yung action ba natin? No, we are acting ba pride, self-reliance, and stubbornness. Sometimes po, no, yung pagre-reject natin sa wisdom, di ba, it challenge our plans and desires. So ayaw talaga nating ma-involve si Lord sa mga desires at mga plano po natin sa buhay. Pero yung totoong wisdom will always lead us to God's best for our lives. Yung totoong wisdom po, nag-lead po sa atin to sa pinaka-best, pinakamaganda, pinakamainam para sa buhay natin. Pangatlo, the last, humility. Humility is the heart of the fear of the Lord. Siyempre, kapag meron kang fear of the Lord, papakumbaba ka. When we remind that we don't have at all the answers in seeking wisdom, we must acknowledge God as the source of all truth. No, pag sinasabi natin na di natin alam kung ano mangyari, ano yung wisdom, no, kailangan natin i-acknowledge ang Panginoon at ang salita niya na siya yung source ng lahat. Kaya pag nag-humble tayo enough sa Kanya at inamin natin na kailangan natin ng wisdom niya, no, ino-open natin yung sarili natin sa paglago at pagbabago ng buhay natin. Sabihin, kapag papakumbaba tayo, ino-open natin yung sarili natin sa paglago at pagbabago ng buhay natin, siyempre sa pagbabago ng ibang tao. So pangapat, yung a life transformed by wisdom. So yung passage na to, yung Proverbs, not just about intellectual knowledge, but call to live wisely. No, mabuhay ka talaga ng meron kang wisdom, you're operating God's wisdom. And wisdom leads to a life of peace, understanding with others. No, naintindihan mo rin yung nagkakaroon ka rin ng peace at naintindihan mo rin yung mga taong nakapaligid sa'yo. So the more we embrace the fear of the Lord, we walk in His wisdom, the more our lives will reflect His character. The more tayo ni-embrace yung takot at lumalakad tayo sa wisdom ni Lord, the more our lives will reflect His character. Lalong nakikita ang ating Panginoon sa buhay natin kapag ina-apply natin yung takot sa Diyos. Diba? Anong gagawin pa natin? Fear of the Lord, the beginning of knowledge, and despise of wisdom and instruction. Tayo po'y mananalangin. Panginoon, patawarin mo po kami minsan po sa buhay namin na reject namin yung katotohanan ng salita mo, instruction mo. Lord, bigyan mo po kami ng wisdom na nanggagaling sa inyo. Na lumakad po kami, mamuhay po kami ng tama ayon sa salita mo, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Lord, naghahanap po kami ng pagbabago sa buhay namin, bigyan mo po kami ng kaalaman, ng wisdom na nanggagaling sa inyo, Panginoon. At Lord, meron mga tao po sa amin, Panginoon, na kailangan, Panginoon, yung kaligtasan mo. Lord, I pray, Lord God, for salvation, Panginoon, to those who are here today, Panginoon. At dalangin po rin namin, Panginoon, sa lahat ng may sakit, sa lahat po, Panginoon, nangangailangan ng comfort provision, sa lahat po ng may depression, sa lahat po, Panginoon, ng mga OFW, Panginoon, dalangin po namin na pagpalain mo ang bawat isa po sa kanila, Panginoon, saan man sila po naroon, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang maghari
gumabay, Panginoon, na may wisdom na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalain mo ang bawat nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Hindi lang to umabot sa Pilipinas, pero sa buong mundo. Maraming pong salamat. In Jesus' name, amen and amen and amen. Thank you and God bless. Lagi po nating tatandaan na mahal tayo ng ating Panginoon. God bless everyone.